Hello, kamusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father dahil sa ibinigay niyang kapangyarihan kay Jesus Christ. At si Jesus Christ naman, na natanggap niya yung power ni Almighty Father. Willing naman si Jesus Christ na i-share sa atin yung kapangyarihan ni Almighty Father dahil kaisa tayo ni Jesus Christ. At kaisa na rin tayo ni Almighty Father. Dahil sa meron tayong faith kay Jesus Christ na siya ang ipinadala ni Almighty Father sa atin para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Yung mga itinuro sa atin ni Jesus Christ, 3 years siyang nag-ministry sa atin, diba? Kasama na rin tayo dito. Although ang nakasama niya yung kanyang mga disciples. So ngayon, kasama rin natin si Jesus Christ. Pag nagpe-pray tayo, pag pinasasalamatan natin siya, pag pinag-uusapan natin siya, kasama natin si Jesus Christ, pati na rin si Almighty Father. Kaya itong nasa Bible na to ay katuruan to ni Jesus Christ na dapat nating sundin. Dahil pag obedient tayo kay Jesus Christ, siya kay Almighty Father, napapasaya natin ang tatay natin. At yung mga turo ni Jesus Christ, ipapractice natin. Example, yung pagmamahal sa kapwa, ipapractice natin yon. At pag pre-practice natin yung pagmamahal sa kapwa-tao, dahil hindi kasi tayo mapagmahal sa kapwa-tao natin. Aminin natin yon. Hindi tayo mapagmahal. Kaya ang gagawin natin, dahil titiwala tayo kay Jesus Christ, ipapractice natin yung kanyang katuruan na pagmamahal sa kapwa-tao at higit sa lahat, pagmamahal kay Almighty Father. At pag pinapractice natin yun, magiging habit na natin yun. No? Magiging lagi na natin gagawin. Lagi na nating maalala ang mga tao at si Almighty Father, si Jesus Christ. At pag naging habit na natin yun, magiging attitude na natin yun, ugali na natin. Unti-unti tayong nababago. Kaya yung pagmamahal sa kapwa, nagiging ugali na natin. From being an obedient person, ipapractice natin yon. Tapos pag pinactice natin yon, magiging habit na natin. At pag naging habit na natin, magiging attitude na natin, ugali na natin. At pag naging ugali na natin, magiging characteristic na natin, magiging natural na sa atin, magiging character natin, magiging kumpleto na tayo. Dahil sa yung katuruan ni Jesus ay umpisa, nanampalataya tayo, pre-practice natin, naging obedient tayo, naging habit natin, naging attitude natin, at naging character na natin. Unti-unti tayong nababago. So last time, no, ang binasa natin was the book of John, chapter 18. So dito, no, i-recap natin. Inaresto si Jesus Christ sa Garden of Gethsemane. Hinalikan siya doon ni Judas at yun ang signal para hulihin siya. Makilala siya ng mga soldiers ng mga Pharisees. Alam natin na 30 pieces of silver ang kapalit sa ulo ni Jesus Christ. At may dadalang sword si Peter. Tinamaan niya yung tenga, no? Ni-strike niya yung tenga ng servant ng high priest. So, it was cut off. Hindi natin alam kung lumaylay ba o may natira yung earlobe na laylay na ganun o talagang tumilampon yung tenga, no? Ni Malchus. Pero pinagaling yun ni Jesus Christ. At sabi ni Jesus Christ kay Peter, itabi niya ang kanyang sword. Natapang na hinarap ni Jesus.
ang cup na ibinigay sa kanya ni Almighty Father. Yung cup na yun, no, yun ang metaphor yun. Kasi ang laman ng cup na yun is bitter, mapait. Hindi mo kayang lunukin. Mahirap lunukin. So yung nangyari kay Jesus, ang mahirap sa kanyang lunukin. Or mangyari sa kanya dahil nga nagkakaroon siya ng yung body niya, nagkakaroon ng reaction. Dahil alam niya kung anong mangyayari sa kanya. Pinagpapawisan siya ng malamig, parang dugo na pumapatak sa ground. Yung kanyang sweat. Dahil sa adrenaline rush. So, itinali si Jesus Christ, dinala siya kay Annas. And then, after kay Annas ay kay Caiaphas. Dinanay siya ni Peter 3 times. Si John, the Beloved, kilala siya ng high priest, no? Personally, si John the Beloved. Kaya, nakapasok siya sa courtyard. At ipinapasok niya rin si Peter. Pinapakiusapan niya, no, na makapasok din si Peter. Pero nakilala ng servant girl si Peter. At tinanay ni Peter yun. Nakilala niya si Jesus Christ. So yung pangalawa, dininay ulit niya. Yung pangatlo, dininay niya. Kasi kamag-anak naman ni Malchus yung nakakita sa kanya. Dininay niya si Jesus Christ. His own Jesus Christ. He lied. So kay Jesus Christ naman, ang nangyayari naman sa kanya, nakikita ni John the Beloved or John the Evangelist, sinampal siya. Kung ano-ano ang ginawa kay Jesus, dinuraan siya. Pinagtatawanan siya. So, dinala siya after ni Caiaphas, ay kay Pilate naman siya dinala. Si Pilate, no, may asawa siya. Sabi ng asawa niya sa kanya na gusto niyang pakawalan si Jesus Christ dahil nagkaroon ng dream yung asawa ni Pilate about kay Jesus. Sinasabi ni Pilate kung sino si Jesus. Sabi ni Jesus, yung kingdom ni Jesus ay wala dito sa mundo. So, kung ang leader natin, ang kingdom niya ay wala rito sa mundo. So, tayo din, wala rin dito sa mundo yung kung saan tayo nakatira dapat, no? Yung home natin, wala rito sa mundo. Kundi kung nasaan yung master natin, tsaka yung father natin, dun yung totoong bahay natin. Hindi rito sa mundo na to. Alam naman natin kung sino ang naghahari dito sa mundo na to. At si Jesus Christ, ipinanganak, sabi niya, the reason I was born and came into the world is to testify to the truth. So, ano yung truth na yon? Ang totoo na yon ay si Almighty Father. Siya ang totoong bahay natin. Ang home natin. Siya ang totoong Diyos, si Almighty Father, ang Creator natin. Wala nang iba pa. Kaya si Jesus Christ ang nag-testify to the truth kasi nakasama niya si Almighty Father simula pa nung gawin ang mundo na to. Gusto sanang pakawalan ni Pilate si Jesus Christ. Pero yung mga tao, ayaw nila. So, nung time na yon, may papakawalan na isang tao dapat dahil nga may festival. Passover festival. Pero, mas gusto nilang pakawalan si Barabbas kaysa kay Jesus Christ. Si Barabbas ay murderer. At, nag-rebel sa government. Mas gusto nilang pakawalan yun kaysa kay Jesus Christ na wala namang kasalanan.
So, dito na tayo sa John chapter 19. And then Pilate took Jesus and had him flogged. Si Pilate, lutusan niya yung kanyang mga soldiers para ilatigo si Jesus Christ. Flogged. Yung latigo na yon, hindi lang yun basta parang plastic or gawa sa leather. Gawa sa bato. Yung parusa na ibinigay kay Jesus ay parusang pangkriminal. Ibinilang si Jesus Christ bilang isang kriminal. Kaya yung parusang ipinataw sa kanya ay pangkriminal. The soldiers twisted together a crown of thorns and put it on his head. Yung mga sundalo, Roman soldiers, gumawa ng tinik-tinik na crown. So, gawa ito sa halaman, no? Hindi natin alam kung anong klaseng halaman yun na may mga tinik-tinik. At ipinatong yun sa ulo ni Jesus. At syempre, pag pinatong ang may tinik-tinik sa ulo mo, pati yung ulo mo, matutusok. The soldiers twisted together a crown of thorns and put it on his head. Syempre, mahuhulog yon. So, anong gagawin para hindi mahulog yon? Idiniin nila sa ulo ni Jesus Christ. Yung crown of thorns. They clothed him in purple robe. Kaya they clothed him in purple robe. Kasi, yung kulay ng purple robe is for kings. Minamock nila si Jesus. Kaya tinanggalan nila ng damit si Jesus at tinilagay na yung purple robe. And went up to him again and again, saying, "Hail, King of the Jews." And they slapped him in the face. Lagi nilang sinasampal. Salit-salitan silang sinampal si Jesus. Walang pahinga si Jesus simula nung gabi. Naipako siya 9 o'clock ng umaga. Tingnan tayo sa verse 4. Once more, Pilate came out and said to the Jews gathered there, "Look, I am bringing him out to you to let you know that I find no basis for a charge against him." Wala pa rin ako makitang basehan para patawan siya ng kung anumang crime. Sabi ni Pontius Pilate. When Jesus came out wearing the crown of thorns and the purple robe, Pilate said to them, "Here is the man." Ito yung lalaki, nakasuot ng purple robe si Jesus. Meron siyang crown of thorns, bugbog sarado si Jesus Christ. Puro dura, puro laway, sinipa, dugo. Maraming dugo si Jesus Christ. Sino bang hindi manghihina dito sa ginawa sa kanya? As soon as the chief priests and their officials saw him, they shouted, "Crucify! Crucify!" Kaya gusto nila i-crucify si Jesus para hindi nagayahin ng ibang tao. Gusto nilang ipakita sa mga tao ang pagkakapahiya kay Jesus Christ. Gusto nang i-broadcast, ipaalam sa buong mundo kung ano ang ginawa nila kay Jesus. Kaya gusto na may crucify si Jesus. But Pilate answered, "You take him and crucify him. As for me, I find no basis for a charge against him."
kunin niyo siya kasi wala akong basis para patawan siya ng kapangkamatayan. Kayo mag-crucify sa kanya. Sabi ni Pilate. The Jewish leaders insisted, we have a law, and according to that law, he must die. Because he claimed to be the Son of God. Sabi ng Jewish leaders. So, ito yung sinasabi nila, blasphemy. Na ang kaparusahan ay kamatayan, pero babatuhin ng bato. Pero sila, mas gusto nila na i-crucify si Jesus Christ. So, sabi nila na kiniklaim daw ni Jesus na siya raw ay Son of God. Pero totoo naman ang sinasabi ni Jesus. When Pilate heard this, he was even more afraid, and he went back inside the palace. Where do you come from? He asked Jesus. Nung marinig ni Pilate na sabi ng mga Jews na sinasabi ni Jesus na siya ay Son of God, natakot si Pilate, no? Saan ka galing? Tinanong niya kay Jesus. He asked Jesus, but Jesus gave him no answer. Hindi sumasagot si Jesus. Sabi ni Pilate, do you refuse to speak to me? Ayaw mo ba akong kausapin? Sabi ni Pilate. Pilate said, don't you realize that I have the power either to free you or to crucify you? Nasa sa kamay-kamay ko, sabi ni Pilate, kung palalayain kita, ay ku-crucify kita. Bakit hindi mo ako sinasagot? Jesus answered, you would have no power over me. Wala kang kapangyarihan sa akin, sabi ni Jesus kay Pilate. If it were not given to you from above. Kung hindi sa'yo binigay ni Almighty Father. Kaya wala kang power over me kung hindi sa'yo binigay ni Almighty Father. Yun ang ibig sabihin ni Jesus. Therefore, the one who handed me over to you is guilty of a greater sin. Kung sino man ang nagbigay sa akin sa iyo, yun ang mas malaking kasalanan niya. From then on, Pilate tried to set Jesus free. But the Jewish leaders kept shouting. Gustong pakawalan ni Pilate si Jesus. Pero yung mga Jewish leaders, dahil inggit sila kay Jesus, nanggigigil sila kay Jesus, hindi nila kaya yung ginagawa ni Jesus. Nag-insist ang mga Jewish leaders. At bina-blackmail pa nila si Pontius Pilate. Anong pa ma-blackmail yun? If you let this man go, you are no friend of Caesar. Tinatakot nila si Pilate. Kung pakakawalan mo si Jesus, hindi ka kaibigan ni Caesar, yung emperor ng Roman Empire. Anyone who claims to be a king opposes Caesar. Kung sino man ang nag-claim na siya ay isang hari, against siya kay Caesar, sabi ng mga Jewish leaders. When Pilate heard this, he brought Jesus out, and he sat down on the judge's seat at a place known as the stone pavement. Takot si Pilate kay Caesar. Mas takot siya kumpara kay Jesus. Kaya si Pilate umupo sa judge's seat, known as the stone pavement or Gabbatha. It was a day of preparation of the Passover. It was about noon. Preparation na ng Passover, no? Magnoon na. Here is your king, Pilate said to the Jews. But they shouted, take him away, crucify him. Andito ang inyong hari, sabi ni Pilate sa mga Jew. Pero ano sabi ng mga Jew? Crucify him. Ipako nyo siya. Shall I crucify your king? Ipapapako ko ba ang inyong hari? Sabi ni Pontius Pilate. Ang sagot ng mga Jewish leaders,
We have no king but Caesar, the chief priests answered. Wala kaming hari, kundi si Caesar lang. Yung mga chief priests noon, tinanggap nila si Caesar kumpara kay Jesus, nakapareho nila na ng lahi na galing sa lineage ni David. Mas tinanggap nila si Caesar na isang Roman emperor na hindi galing sa lahi ni David or kahit na hindi Israelite. Finally, Pilate handed him over to them to be crucified. So, ibinigay nila, or ibinigay ni Pilate, si Jesus sa mga Jewish leaders. So, the soldiers took charge of Jesus. Kinuha si Jesus, no, ng mga soldiers. Carrying his own cross, he went out to the place of the skull. Dala-dala ni Jesus yung kanyang sariling cross kung saan siya ipapako. Buhat-buhat niya yon. Hila-hila niya ni Jesus papunta sa place of the skull, which in Aramaic is called Golgotha. There they crucified him. So, dun sa Golgotha, dun siya ipinako. Kasama ang dalawang magnanakaw. Magkabilaan yung dalawang magnanakaw sa gilid niya. Alam naman siguro niyo kung paano ipanapako, di ba? Kabilang kamay, dito, tsaka sa paa. So, pagod na pagod si Jesus. Nasasaktan pa siya. Yung Diyos natin, nasasaktan pa. Pagod na siya. Sa bugbog, masakit na yung katawan niya sa bugbog. Nilagdagan pa ang pagpapapako sa kanya. At itinaas pa yung cross. Hindi ka makakahinga nun. Nakaganon yung kamay mo. Tapos yung paa mo, walang stable na tapakan. Hirap na hirap si Jesus. At ibinilang siya sa mga taong makakasalanan. Pilate had a notice prepared and fastened to the cross. So may ginawa si Pilate na sign at inilagay yun sa cross. Ang nakalagay, Jesus of Nazareth, King of the Jews. Kung sa ngayon ang mababasa ninyo, no? May mga nababasa siguro kayo. Ang nakalagay ay in re, kasi wala namang letter J nung panahon ni Jesus Christ, letter I yon. So yung Jesus, yung J, Jesus yun, Jesus. Nazareth, King of the Jews. Yung J din, wala rin, hindi pa na-invento yung letter J. So in Aramaic, ang pangalan ni Jesus is Yeshua. Or Yehoshua, or Jesus, no? I-E-S-U-S. Many of the Jews read this sign, for the place where Jesus was crucified was near the city.
malapit sa city na i-crucify si Jesus, pero sa labas ng city. Ang nakalagay na sign ay Jesus of Nazareth, King of the Jews, na nakasulat sa Aramaic, Latin, at saka Greek. So tatlong language nakasulat. The chief priests of the Jews protested to Pilate, "Do not write the King of the Jews, but that this man claimed to be King of the Jews." Sabi ng mga Jew, bakit nilagay mong King of the Jews? Huwag yan ang ilagay mo. Ang ilagay mo, this man claimed to be the King of the Jews. Gustong papalitan ng mga Jew ang nakalagay na sign kay Jesus. Pilate answered, "What I have written, I have written." Kung ano na ang sinulat ko, yun ang sinulat ko. Kaya nilagay ni Pilate yun. Dahil nga takot siya kay Jesus, dahil narinig niya na Son of God, at yung asawa niya na nagginip about kay Jesus. Kaya pampalubag loob, nilagay niya the King of the Jews. Kaya hindi na niya pinabago pa. When the soldiers crucified Jesus, they took his clothes. Kinuha ng mga soldiers yung damit ni Jesus, dividing them into 4 shares, 1 for each of them. So 4 na soldier yon, inati sa 4 yung kanyang damit. So hati-hati yung isang damit, hinati sa 4. With the undergarment remaining. So merong undergarment si Jesus. Alam niyo yung undergarment, no? Yung ngayon, ang tawag ay mga underwear. Pero, hindi pa nauuso noon yung underwear. Yung panahon ni Jesus, undergarment. So, may damit siyang pangloob, undergarment. Meron din siyang damit sa labas. Yung kanyang undergarment, or the garment, was seamless. Ibig sabihin ng seamless, buo ang pagkakagawa sa damit na yon. Walang tahi sa gilid. Kung nakakita kayo ng damit na walang tahi, diba yung katawan, no? Katawan yan. Walang tahi dito sa gilid. Wala ka makikitang tahi sa gilid. Ang tahi lang ng damit ni Jesus na undergarment, dito lang para maisampay yung kanyang mga shoulders. Kasi diretso lang yon. The garment was seamless, woven in one piece from top to bottom. So hanggang dulo yon. Seamless yon. Walang tahi. So tinanggal nila yung undergarment ni Jesus. Tinanggal din nila yung clothes ni Jesus. So walang damit si Jesus. Nung nakapako siya. Yung kahihiyan na dapat na tayo, yung kahihiyan na experience ni Jesus. Walang tao naka-experience nito, si Jesus lang. Na wala kang kasalanan, babastusin ka, uhubarang ka, ipapako ka. Di ba na kayo naawa sa Diyos natin? Ginawa ni Jesus to, inalaw ni Almighty Father to, para tayo mapatawad sa mga kasalanan natin. Para malamin natin na hindi lang tayo, no? Kasi selfish ang tao eh. Sasabihin ng tao, hindi mo na-experience yung na-experience ko. Walang tao na ka-experience yung na-experience ko. Meron, si Jesus Christ. Mas higit tayo na-experience niya kumpara sa atin.
Dami tayong mga sinisising tao, mga kasalanan natin. Si Jesus, wala siyang sinisisi. Wala siyang sinisisi sa nangyari sa kanya. Willing pa siya to give His life for us so that we may be saved. Yung kahihiyan, yung sakit na naramdaman ni Jesus. Kayo ba? Nahubar na ba kayo sa public place? Ha? May sumampal na ba sa inyo sa public place? May dumura na ba sa inyo sa public place? Guys, nanuntok ba sa inyo? Sinuntok ba kayo? Si Jesus lang. At hindi siya umimik. Wala siyang imik. Tahimik lang si Jesus habang sinusuntok siya. Habang sinasaktan siya, tahimik lang siya. Habang pinapako siya, tahimik lang siya. Para siyang lamb. Habang pinapako siya, habang nararamdaman niya yung mga pasakit, yung mga sakit, humingi siya ng kalakasan kay Almighty Father para mapagtagumpayan niya. Para sa atin. Siya ang example natin. Paano mag-isang humble. Paano mag-isang mapagmahal at mapagpatawad. Verse 24. Let's not tear it. They said to one another, wag natin sirain or wag natin gupitin yung undergarment. Let's decide by lot who will get it. Hindi natin alam kung paano lot to, kung nagbunutan ba sila o meron ba silang gamit na mga bato or anumang tool para makapag-decide kung kanino mapupunta yung undergarment ni Jesus. This happened that the scripture might be fulfilled that said, they divided my clothes among them and cast lots for my garment. Psalm 22 verse 18. So this is what the soldiers did. Near the cross of Jesus stood his mother's sister, Mary the wife of Clopas, and Mary Magdalene. So, sinasabi ito, yung stood his mother, si Mary to. Mother, sister, so aunt niya, no? Kapatid ng kanyang nanay. Si Mary, na asawa ni Clopas, at saka si Mary Magdalene. Hindi natin alam itong si Mary Magdalene, kung siya ba si Mary na kapatid ni Martha at kapatid ni Lazarus or Simon the leper. When Jesus saw his mother there, and the disciple whom he loved standing nearby. So itong pag dinidescribe ni John yung kanyang sarili, the disciple whom he loved, ini-embrace ni John yung pagmamahal ni Jesus Christ, inaangkin niya. Ginagawa niyang kalakasan yung pagmamahal ni Jesus Christ. So ganun din tayo, no? Gawin natin kalakasan yung pagmamahal ni Jesus Christ sa atin. So, ang sabi, woman, here is your son. And to the disciple, here is your mother. From that time on, this disciple took her into his home. So, simula nun, inuwi na ni John the Beloved si Mary sa bahay ni John para itrato na tunay na ina.
dahil inihabilin ni Jesus Christ si Mary kay John the Beloved. Pinagkatiwala ni Jesus si Mary kay John. Ang nababanggit, no, sa Matthew, Mark, Luke, John, si John malapit sa pinagpakuan kay Jesus. Si John, yung kasama ni Peter dun sa courtyard, kaya nakabantay si John. Kaya yung blessing na binigay kay John the Beloved, siya ay nagsulat ng Book of Revelation. Pinagkatiwala sa kanya ni Jesus Christ, siya ni Almighty Father, na isulat yung Book of Revelation. At si John lang yung natitira sa mga 12 apostles na hindi nakaranas man siya ng persecution tsaka yung torture, pero ang ikinamatay niya ay natural death. Kinuha siya ni Jesus Christ sa island of Patmos. So si Jesus Christ, nasa cross na siya, iniisip pa rin niya yung mga tao. Respeto niya si Mary, na naging ina niya dito sa lupa. Pero alam naman natin na pagdating sa heaven, lahat tayo ay magkakapatid. Para tayong mga angels. So, ganoon din si Mary. Later, knowing that everything had now been finished, and so that scripture would be fulfilled, Jesus said, I am thirsty. Nauuhaw si Jesus. Maraming dugo ang nawala sa kanya. Pinawisan siya, tagaktak ang pawis niya. Yung hirap niya, nung binuhat niya yung cross. Huli niyang kain, no? Yung Last Supper. Hindi na siya nakainom ng tubig noon. Pinahirapan na siya. So, nakaramdam ng uhaw si Jesus. I am thirsty. A jar of wine vinegar was there. So they soaked a sponge in it, put the sponge on a stalk of the hyssop plant, and lifted it to Jesus' lips para malagyan ng nagdadry ang bibig ni Jesus Christ. Bago natin tapusin yung John chapter 19, basahin muna natin tong Psalm 22. My God, si Jesus ito. Prophecy kung ano mangyari kay Jesus. Kung ano yung kanyang mga mararamdaman. Ito yung Psalm 22 prophecy na ibinigay ni Almighty Father kay David. My God, why have you forsaken me? Why are you so far from saving me? So far from my cries of anguish. My God, I cry out by day, but you do not answer.
by night, but I find no rest. Yet you're enthroned as the Holy One. You are the one Israel praises. In your ancestors put their trust. They trusted, and you delivered them. To you they cried out and were saved. In you they trusted and were not put to shame. But I am a worm, not a man. Naramdaman ni Jesus. Para akong uod, hindi tao. Scorned by everyone, despised by the people. Yung naramdaman ni Jesus, uod, naramdaman niyang uod siya, hindi siya tao. Sa trato sa kanya ng mga tao. All who see me mock me, they hurl insults, shaking their heads. He trusts in the Lord, they say, let the Lord rescue him. Let him deliver him, since he delights in him. Yun ang pang-insulto sa kanya. Yet you brought me out of the womb. You made me trust in you. Even at my mother's breast, from birth I was cast on you. From my mother's womb, you have been my God. Do not be far from me, for trouble is near, and there is no one to help. Walang tumutulong kay Jesus, kahit isa. Many bulls surround me. Yung mga tao na inalipusta siya. Strong bulls of Bashan encircle me, roaring lions that tear their prey. Open their mouths wide against me. I am poured out like a water, and all my bones are out of joint. Wala na sa linya yung mga buto ni Jesus Christ. Sa pagbubuhat ng kahoy. Sa pagtutulak kay Jesus. Pagtatadyak sa kanya. Nadidislocate yung kanyang mga buto. Pero walang nabaling mga buto sa kanyang katawan. Nadidislocate lang. No, nadidislocate lang. And all my bones are out of joint. My heart has turned to wax. Nagmelt. It has melted within me. My mouth is dried up like a potsherd, and my tongue sticks to the roof of my mouth. You lay me in the dust of death. Dogs surround me. A pack of villains encircles me. They pierce my hands and my feet. Pinako nila ako. Tinusok nila ang aking kamay at mga paa. All my bones are on display. Naka-display si Jesus Christ. Walang damit. Sa cross, people stare and gloat over me. Tinitingnan nila ako, binabasdan nila ako. At minamock nila ako. They divide my clothes among them and cast lots for my garment. Pinaghatian nila yung mga damit ko at yung aking undergarment. They cast lots. But you, Lord, do not be far from me. You are my strength. Come quickly to help me. Tulungan mo ako. Sabi ni Jesus. Nagpipray siya. Hindi malakas ang pray niya kung nasa sa loob lang niya. Deliver me from the sword, my precious life, from the power of the dogs. Rescue me from the mouth of the lion. Save me from the horns of the wild oxen. I'll declare your name to my people. In the assembly, I will praise you. Kahit na malaki ang paghihirap ni Jesus, hindi niya naiisip si Almighty Father na papurihan at pasalamatan at ipagmalaki. You who fear the Lord, praise Him. All you descendants of Jacob, honor Him. Revere Him, all you descendants of Israel. For He has not despised or scorned the suffering of the afflicted one. He has not hidden His face from him, but has listened to his cry for help. From you comes the theme of my praise. In the great assembly, before those who fear you, I will fulfill my vows. Sabi ni Jesus, susundin ko kung anong aking vow, kung anong ang pinapagawa mo sa akin. The poor will eat and be satisfied. Dahil sa akin, the poor will eat and be satisfied. Those who seek the Lord will praise Him. May your hearts live forever. All the ends of the earth will remember and turn to the Lord. And all the families of the nations will bow down before Him. For dominion belongs to the Lord, and He rules over the nations. All the rich of the earth will feast and worship. All who go down to the dust will kneel before Him. Those who cannot keep themselves alive, posterity will serve Him. Future generations will be told about the Lord. They will proclaim His righteousness, declaring to a people yet unborn, He has done. So, ngayon, no? Pinagmamalaki natin si Jesus, gaya ng nandito sa Psalm chapter 22.
Dito tayo sa verse 30 ng John chapter 19 verse 30. When he had received the drink, Jesus said, "It is finished." With that, he bowed his head and gave up his spirit. Sabi na Jesus, tapos na. At nung sinabi niya yon, yumuko siya at he gave up his spirit. Humiwalay na sa kanyang physical body, yung spirit niya with Jesus Christ, yung Diyos natin. Now, it was a day of preparation and the next day was to be a special Sabbath. So, kung Sabbath ito, the next day Sabbath, no? So, nangyari ito Friday. Kung may araw, no? Dahil wala naman, nung tayo naman ni Jesus, wala. Ang tawag lang sa ika-7th day is Sabbath. Pero ngayon, ang tawag na ngayon ay Sunday. Pero Sabbath is Sabado. So Friday, nangyari, ika-6th day, tapos Sabbath. No? Because the Jewish leaders did not want the bodies left on the crosses during the Sabbath, they asked Pilate to have the legs broken and the bodies taken down. Ayaw ng mga Jewish leaders na mayroong katawan na may iwan sa cross pag Sabbath or rest day. So, sinabi nila kay Pilate na yung bones sa paa para mas mabilis mamatay dahil hindi pa nila alam kung patay ba o buhay ba si Jesus pa, baliin ang buto sa paa and the bodies taken down. The soldiers therefore came and broke the legs of the first man who had been crucified with Jesus, yung magnanakaw na kasama na Jesus. They broke the legs. And then those of the other, yung legs na naman ng isa kasi dalawang kasama na Jesus. But when they came to Jesus and found that he was already dead, they did not break his legs. So yung dalawang magnanakaw, buhay pa sila, kaya they broke the legs of those men. Pero si Jesus, nakita nila na wala ng spirit ni Jesus sa kanyang katawan. Kaya hindi nila binali ang kanyang buto sa paa. Nakalagay ito sa Psalm chapter 34 verse 20. He keeps all his bones, not one of them is broken. Sa prophecy ni David. Tapos nakalagay ito sa John chapter 19 verse 36. No? Not a bone of him shall be broken. Tapos dito sa Exodus chapter 12 verse 46 naman, yung Passover lamb, kabilin-bilinan ni Almighty Father na walang i-break na bone, no, doon sa lamb na isa-serve sa Passover, yung papatayin na lamb sa Passover. Nung nandun sila sa Egypt, walang i-break na bone. Dito sa Numbers chapter 9 verse 12, they shall leave none of it until morning, nor break a bone of it. According to all the statute of the Passover, they shall observe it. So Exodus chapter 12 verse 46, it is to be eaten in a single house. You are not to bring forth any of the flesh outside of the house, nor are you to break any bone of it. So nakikita ninyo yung comparison na si Jesus Christ, yung Passover lamb sa Old Testament, lamb yun. Sa New Testament, si Jesus na. So verse 34 na tayo. Instead, one of the soldiers pierced Jesus aside with a spear.
bringing a sudden flow of blood and water. Tinusok yung tagiliran ni Jesus. Lumabas dugo at tubig. The man who saw it has given testimony and his testimony is true. He knows that he tells the truth and he testifies so that you also may believe. Yung lalaki na nakakita nito ay nagbibigay ng testimonya. At yung testimonya niya ay totoo. Alam niya ang katotohanan, kaya niya sinasabi ang totoo. Kasi alam niya. Nagte-testify siya para tayo ay maniwala. So, sino tong the man who saw it? Has given testimony and his testimony is true. Si John to, binabanggit niya yung sarili niya, the man. Hindi niya binabanggit yung pangalan niya, the man lang. These things happened so that the scripture would be fulfilled. Not one of his bones will be broken. Exodus chapter 12 verse 46, Numbers chapter 9 verse 12, Psalm chapter 34 verse 20. And as another scripture says, they will look on the one they have pierced. Zechariah chapter 12 verse 10. Later, Joseph of Arimathea asked Pilate for the body of Jesus. Si Joseph, no, of Arimathea is follower of Christ, pero tago. Meron siyang hindi naman siya mayaman na mayaman, pero nakakaangat naman siya sa buhay. Now, Joseph was a disciple of Jesus, but secretly because he feared the Jewish leaders. Takot siya kasi si Joseph of Arimathea. Hindi naman siya masisisi ni Jesus. Hindi naman siya ginajudge ni Jesus. With Pilate's permission, he came and took the body away. So, si Joseph of Arimathea ang kumuha sa body ni Jesus. He was accompanied by Nicodemus. Si Nicodemus, no? Kilala naman natin si Nicodemus na isang Pharisee. The man who earlier had visited Jesus at night. Nicodemus brought a mixture of myrrh and aloes, about 75 pounds or 34 kilograms ng myrrh and aloe pinaghalo. Para yon sa ipanglilinis sa katawan ni Jesus. Taking Jesus' body, the two of them wrapped it. So silang dalawa ang prepare sa katawan ni Jesus. Nilinis nila, binalot nila with spices in strips of linen. May mga spices kasi akala nila, hindi nila alam, no? Kaya may mga spices para hindi magkaroon ng odor. This was in accordance with Jewish burial customs. Dahil gato ang ginagawa pag inililibing ng mga Jew ang kanilang mga nag-umalis na or namayapa na ng mga relatives and friends. At the place where Jesus was crucified, there was a garden, and in the garden, a new tomb in which no one had ever been laid. Doon sa lugar kung saan i-crucify si Jesus, merong garden doon, at doon sa garden na yun, merong bagong libingan na wala pang naililibing kahit sino. Because it was the Jewish day of past preparation, and since the tomb was nearby, they laid Jesus there. Doon inilagay sa tomb, malapit sa garden kung saan i-crucify si Jesus. Kasi, Jewish preparation day, kailangan lagay na si Jesus sa tomb. Yung katawan niya na punong-puno ng sugat. Nilinis ni Joseph of Arimathea at saka ni Nicodemus. So, 3 o'clock. 3 o'clock, Jesus gave up His spirit. Na-crucify siya. 9.
in the morning. Matagal yon, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 hours. Yung paghihirap ni Jesus na nakabako. Tapos, nung bago pang araw na yon, binubugbog na siya, sinasaktan na siya. Kaya ang tingin niya na sa sarili, hindi na niya tingin niya sa sarili niya tao, kundi worm na sabi dito sa Psalm chapter 22. Kaya, ganun na lang ang iyak ni Jesus. Na-troubled siya nung binuhay niya si Lazarus or Simon the leper. Dahil ibig sabihin, na-experience na niya yung mga bagay na to. Na dapat tayo ang naka-experience na maging uod, na ipahiya, nahubaran. Pero sinakop na lahat ni Jesus ng kahihiyan, ng kasalanan para mailigtas tayo. Tinapos na ni Jesus. Kaya nga sabi niya, it is finished. Wala na tayong dapat gawin pa kundi ang magtiwala kay Jesus. Ang mahalin siya at ang mahalin ng tatay natin. Dahil ginawa na nila ang lahat para sa atin. Hindi pa ba tayo maniniwala? Titigasan pa ba natin ang ulo natin? Si Jesus hindi siya nakakuha ng justice. Pero tayo, sigaw. Walang justice, walang justice. Si Jesus, hindi siya nakakuha ng justice. Pero darating ang justice sa pagdating ni Jesus Christ sa kanyang second coming. Tayo ngayon ay nasa tribulation times. Ang hinihintay natin ang pagbabalik ni Jesus, yung Diyos natin. Pag nag-promise si Jesus, ginagawa niya. Si Almighty Father, pag nag-promise, ginagawa nila. Ngayon pa lang, i-practice natin yung turo sa atin. Hindi tayo masasave ng gawa natin. Masasave tayo ng pananampalataya natin. At ginagawa natin ang mga bagay na ipinag-utos sa atin ni Jesus Christ dahil mahal natin siya. Yung gawa natin, result lang yon ng pananampalataya natin at pagmamahal natin kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Pero yung work itself, hindi tayo masasave doon. Kundi yung sa pananampalataya natin at yung work na yon is result lang ng ating faith at ng pagmamahal natin sa tatay natin. Naintindihan ba natin yan? Since bata pa tayo, nakikita natin na nag-celebrate ang mga tao ng siguro naman kayo nakita nyo na celebrate yung pagkakapako ni Christ at yung kanyang pagkabuhay. Pero hindi rin naiintindihan yung hirap at sakit na dinanas ni Jesus Christ. Wala sa katiting yung nababasa natin, yung napapanood natin sa movie. Wala yon sa na-experience ni Jesus Christ. Naramdaman nga niya, di ba, na hindi na siya tao, na isa siyang worm. Yung Diyos natin, ganoon ang naramdaman. Kaya tayo, wala tayong dahilan para magreklamo. Wala tayong dahilan o wala tayong dapat dahilan para manisi ng tao. Sisisihin natin ang kung sino man dahil sa masama ang nangyari sa buhay natin. Wala tayong sisisihin. Ang sisisihin natin, sino? Sarili natin. Lahat na ng
power, ibinigay na kay Jesus Christ. At si Jesus Christ, isinare niya yung power niya sa atin. Kaya wala na tayong maidadahilan pa. Lagi tayong magpe-pray, lagi tayong magdadasal. Dahil pag nakasama natin si Jesus Christ tsaka si Almighty Father, magkakaroon ng malaking celebration. So, sa totoong bahay natin. Ang iipunin nating treasure in heaven. Iti-treasure natin yung tatay natin tsaka si Jesus Christ. Iti-treasure natin yung pagmamahal nila sa atin. At dapat, dahil sa pinapractice natin, yung mga tinuturo sa atin ni Jesus, mamumunga tayo ngayon. Magkakaroon tayo ng fruits of the Holy Spirit. So, result yon ng pananampalataya natin kay Jesus Christ. Love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, faithfulness, and self-control. Kaya hindi na dapat pa tayo gumawa ng mga bagay na magpapapako sa krus or sasaktan natin ang sarili natin para patawarin tayo. Dahil baliwala yung ginagawa natin, dahil yung sakit ni Jesus, mas matindi pa ang ginawa ni Jesus, naranasan niya. Kaya wag natin i-mock si Jesus yung kanyang paghihirap. Tatanggapin natin yun, i-embrace natin yung paghihirap na na-experience niya, dahil para sa atin to. Huwag natin kakalimutan, no? Mahal na mahal tayo ni Almighty Father at saka ni Jesus Christ.